the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Ang babahagi ko mga kapatid sa bagong ito ay pinaka-primary doctrine o katuruan ng ating church. At ito ay tungkol sa kaisahan ng Diyos, one God. The Bible plainly and emphatically teaches that there is one God. At sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa bayan ng Israel, na dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At ang banal na kasulatan ay nagtuturo na mayroon lamang isang Diyos, both in the Old Testament and in the New Testament. Hindi po pwede na isang Diyos lang sa Lumang Tipan at naging dalawa na kung naging tatlo sa Bagong Tipan. At ang sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 3 na part ng Ten Commandments, na thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang sabi ng Panginoon sa mga sulat ni Isaiah, propetang Isaiah, na ako ang Panginoon, ako ang una at ang huli, at maliban sa akin ay wala ng ibang Diyos. And beside me, there is no God. Meron bang Diyos liban sa akin? Yeah, there is no God. I know not any. Walang Diyos maliban sa akin, wala akong kilalang ibang Diyos. At kung alam natin na ang Diyos ay omniscient, alam ang lahat ng bagay, then maaaring masabi natin na kung may ibang Diyos, kilala niya. Pero sabi niya, I know not any. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, sinasabi doon na there is none holy like the Lord, there is none beside you. Walang banal maliban sa iyo, Panginoon, at wala nang iba liban sa iyo. Praise God. Sa James chapter 2 verse 19, sabi doon na kung ikaw ay sumasampalataya na mayroong isang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo rin ay naniwala o kaya nagsisampalataya at nanginginig pa. Kung mayroon mang makapagbibigay patotoo na mayroon lamang isang Diyos, ay ang diablo at ang mga demonyo. Sapagkat bago sila nagiging devils, sila ay mga anghel ng Panginoon at kasama ng Diyos sa pasimula. So, they could testify that there is one God. Sa Ephesians chapter 4 verse 5 and 6, one Lord, one faith, one baptism. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. At isang Diyos na Ama ng lahat, na nasa ibabaw ng lahat, at nasa inyong lahat, at nasa inyong lahat. Praise God. 1 Corinthians chapter 8 verse 6, there is none other God but one, the Father, of whom all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Ang Hebrew word ng one ay echad, at sa Greek ang isa sa mga salita na tungkol sa isa ay his, na maaaring gamitin both figuratively, one in unity, but it can also be used one numerically, or one in numerical value. Pero kung ang mga salitang ito ay ascribe natin sa Diyos, ay hindi ito nangahulugan na pagkakaisa o unity, but it refers to God as absolutely one. Na siya iisa, mga kapatid, absolute singularity. Praise God. At hindi ito figurative na parang tulad sa pag may kakasal, sinasabi natin kayo ay hindi na dalawa, kundi kayo ay isa na. You are one and you are no longer twain. Pero mga kapatid, if we will use the word one ascribed to God, it means absolutely one. Isa sa bilang. Praise God. At ang paniniwala na mayroon lamang isang
Diyos ay tinatawag nating monotheism mula sa dalawang Grigong panalitan ng monos. Ang ibig sabihin ay single, one, alone, at saka theos, which means God. At ang tao na naniwala na mayroon lamang isang Diyos ay natawag nating monotheist. May mga tao na mga atheist. At may mga tao na they do not deny or assert the existence of God, mga kapatid, but they believe that probably God is unknowable. Hindi natin maunawaan at hindi natin malaman ang tungkol sa Diyos. And possibly, He is unknown and probably unknowable. So He does not deny or assert the existence of God. Pero may mga tao na niwala na tinatawag natin polytheism. They believe in many gods. No, mga Hindus ay naniwala ng thousands of God. Sabi pa nila, millions of gods. Nang iba ay mabuti, mabait. Some are good and benevolent. Yung iba ay salbahe. Some gods are evil and maligna. Pero may mga tao na niwala na ang Diyos ay dalawa. Tawag nating deism. They believe in two gods. Mayroong naniwala na ang Diyos ay tatlo. Tawag nating tritheism. Pero ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagsasabi na ang Diyos ay isa. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Ibigin natin ang Panginoon ng kabuhan, ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Amen. Kung ang Diyos ay higit sa isa, hindi natin siya maibig ng kabuhan. Hindi ako dalawa, 50-50 mga kapatid. Kung tatlo ay 1/3. At kung marami ay hindi natin malaman kung sino sa kanila ang sambahin. But we only serve one God, mga kapatid. And that God is worthy of all our praise. Is worthy to receive glory and honor. Amen. Sa ikarapat-dapat na tumanggap na ating pagpupuri at pagsamba at pagluwalhati. Amen. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Jesus doon sa wilderness, nung siya ay tinukso ng diablo, sa Mark chapter 4 verse 10, sabi ng Panginoon na, "Get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone shalt thou serve." Umayo ka, Satanas, sa kagat na susulat na ang sambahin mo lamang ay ang Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Praise God. Kung meron sa Christianity, meron tayong tinatawag na Trinity. Na believe that one God, that He exists in three separate persons, na distinct from each other. Pagka ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, sila ay co-equal, co-eternal, co-powerful, meaning same and substance, parehas magkakatulad ang kalikasan, parehong mga pangyarihan, at parehong walang pinagmulan, at parehong walang hanggan. Sabi nila na God the Father is not God the Son, God the Son is not the God the Father, God the Father is not the God the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not God the Son. Kumbaga, may mga illustration minsan ng tungkol sa Trinity na mayroong isang Diyos na yung God the Father ay matanda na at mahaba ang balbas, puti ng buhok. At yung God the Son ay middle-aged na may dala-dalang krus. At ang God the Holy Spirit ay kalapati na lumilipad sa taas nila. And even some illustration ng Trinity ay isang incorporation, tulad ni Peter, John at saka James, na tatlong incorporators, parehas ang kanilang authority. Ang Trinity ay unang ginamit ng Church Father na si Tertullian
in the early 3rd century. And the doctrine of one God in three persons became the official religion, official teachings on the Godhead ng Roman Catholic Church from 325 AD sa Nicene Council. Pero kung ating talagang intindihin, mga kapatid, ang tungkol sa Trinitarian belief, it emphasizes that God is only one in unity. Na sila ay talagang tatlo at nagkakaisa lang. At ang sabi nga na parang total lubos ng pagkakaisa. Pero ang Diyos ay hindi sa in sense na sila'y nagkaisa. But when we speak about God, God is absolutely one numerically. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon na ang Diyos ay nagsabing, ako lamang ang Diyos at maliban sa akin, wala nang iba. Wala akong kilalang ibang Diyos. Walang Diyos na inanyuhan na una sa akin at walang Diyos na anyuhan na kasunod ko. Praise God, ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos na walang katulad. Amen. Ang niniwala sa Trinitarian belief ay sa aming pansin ng tatlo ay magkakatulad. Pero ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 25, kanino ako ninyo ihambing? Or to whom then will ye liken me? Or shall I be equal, said the Holy One? Sapagat ang Diyos ay walang katulad. Hindi po natin siya mahambing sa anumang bagay o kanino man tao, mga kapatid. Because God is beyond comparison. He is incomparable. Praise God. He cannot be compared to anyone or anything. There is no one like Him. There is no one like the Lord, who's of the power, glorious in His mercy. Praise God. Great in His love. Ang Biblia ay nagbabanggit na mayroong Diyos sa mga God the Father. Pero wala po tayong mababasa sa Biblia na sinasabing Diyos anak. Hindi anak ng Diyos o anak ng tao. Wala tayong mababasa na Diyos Espiritu, kundi Espiritu ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kung sinabi natin Ama, ang Diyos ay sinabi natin Ama sapagkat siya lumalang sa atin. Praise God. Have we not all one Father? Have not one God created us? Di ba mayroon lamang tayong isang Ama at isang Diyos na lumalang sa atin? Praise God. At ang sabi ng Panginoon na siyang ating manunubos, nung ako ang nag-anyo sa inyo habang kayo ay nasa sinapupunan. Ako ang nadalang ng lahat ng bagay. Aking kinalat ang kalangitan at inilatag ang kanupahan sa pamitan ng aking sarili. Amen. When God created the heavens and the earth, He was alone. And He was alone when He put everything to existence. Praise God. Hallelujah. Pero ang isang Diyos na yan, na siya nating Diyos Ama, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo na God was manifest in flesh. Na ang Diyos ay nahayag sa laman. Pero kahit na siya ay nasaan yung laman, mga kapatid, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ang Diyos ay nanaan sa Kanya ng buong kapuspusan ayon sa laman. Praise God. Sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, praise God. Sasabi doon na ang Diyos, ang Panginoon Jesus ay mayroong anyo ng pagka-Diyos. So even Jesus had the very nature of God. Kung siya ay mayroong anyo ng pagka-Diyos, mga kapatid, din siya ang Diyos sapagkat ang Diyos ay walang katulad. Amen. Praise God. Because God has no equal. He was God Himself. Pero nung siya dumating, He lit aside. Amen. Sapagkat siya nagpapakumbaba. He did not come as what God is like. Hindi siya dumating kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. Amen. He did not come in all the fullness of the power of God. And He did not come in the fullness of His glory. Hindi siya dumating bilang isang
isang kidlat, o isang kulog, o isang theophany, isang anghel, mga kapatid. He took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Amen. At siya ay kinuha niya ang anyong alipin at siya ay nagkatawang tao. He was made in the likeness of man. Kaya chapter 1 verse 1, sasabi na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, as the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Amen. Na ang sa pasimula, siya ay salita. Amen. Na nilalang niya lahat ng bagay, at ang salita ay naging laman. The Word was made flesh. Made doon ang sabay hindi niya kinuha ang anyo ng mga anghel. Kinuha niya ang anyo ng katulad sa gini ni Abraham. Amen. At kung sinasumpungan bilang isang tao, siya nagkakabawa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Sa makatulbagay ang kamatayan doon sa krus. Amen. Sabi ng kasilatan na hindi posible na ang dugo ng mga baka at mga kambing ang siyang mag-alis ng kasalanan. He could not take away sins, but Jesus offered Himself on the cross to shed His blood, because without the shedding of blood, there is no remission. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, ay naganda ng isang katawan na magiging banal at dalisay. Mga kapatid, na walang anumang kapintasan, pag-alay ng kanyang katawan doon sa krus upang magbuwis ng kanyang banal na dugo para tayo kanyang tubusin. Praise God, sapagkat kung walang pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Praise God, hallelujah. Na Panginoon Jesus, kung siya dumating, ginawa siya mas mababa kaysa mga anghel para sa pagpata ng kamatayan for the suffering of death, with glory and honor, that by the grace of God should taste death for every man. Amen. Na ang lahat ng tao ay nagpasala, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng tao ay hindi nagkakabot sa pamalatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, pero ang Panginoon Jesus, mga kapatid, dumating na ang anyo niya ay hindi katulad sa mga anghel, kundi kung ang kanong mananak ay mayroong other partakers of flesh and blood. Ang Panginoon Jesus ay ganoon din nakibahagi ng laman at dugo para sa pamagitan ng kamatayan ay dapiin ang yaong may kapangyarihan ng kamatayan ang sa makatulbagay ang diablo. Praise God, hallelujah. Kaya nung siya nag-alin ng kansari doon sa krus, mga kapatid, sabi na Apostol Pablo, sa pamagitan niya tayo ay nagkaroon ng katapusan sa pamagitan ng kanyang dugo at kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Amen. It is a faithful saying that Jesus Christ came to save sinners. Praise God, hallelujah. Mayroon lang isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ang taong si Jesucristo. Siya ay nakatawang tao, mga kapatid. Siya ang nagiging tagapamagitan. Amen. Sa pamitan ng kanyang alay doon sa krus, ay pagkasundong muli doon sa Diyos na minsan nakalayo, mga kapatid, at once we were far off, but we were made nigh by the blood of Jesus Christ on the cross. We will be reconciled to God Himself. Amen. At siya ay dumating bilang tagapamagitan na tayo muling ipagkasundo sa Diyos. Praise God. Kaya noong si Mary ay naglilihi, sinabi ng anghel kay Joseph na si Mary ay maanak ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin ng kanyang pangalan Jesus. Amen. Sapagat iligtas niya kayong bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Praise God, hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, ako nga ang Panginoon, maliban sa akin, ay wala nang tagapagligtas. Praise God. Kaya ang Panginoon Jesus, mga kapatid, siya rin ang Diyos, kailan nagkatawang tao, kaganyang naman, upang tayo tubusin. Sapagkat
maliban sa Panginoon, wala nang ibang tagapagligtas. Praise God, hallelujah. We do not believe in God in three persons, spiritual God in three manifestations. Na siya ang Diyos, Ama, mga kapatid, sapagkat siya ang lumalang sa atin, meaning God in creation. At siya rin nating Ama na tagapagtuon ng ating pangailangan. He is our God in provision. Praise God, hallelujah. Pero siya ang nagkatawang tao sa pamitan ng kanyang salita upang tayo ay kanyang tubusin. Meaning He became ito kapanin, the role of a Savior. Amen. In redemption. Pero siya rin ang banal na Espiritu na ating tagapin sa ating mga puso. We receive God in our lives. We receive the Holy Spirit and we receive the Spirit of Christ. Kaya nga sabi ni Pablo na si Kristo ang nasa inyo ang pag-asa ng kaluwalhatian. Praise God. And that is God in regeneration. Upang tayo may panak na muli tungo sa hera ng Diyos. That will be born into the Spirit of God dwelling in our hearts, that we be born again into His kingdom. Everybody say amen. Amen. Praise God, hallelujah. Sabi niya na may three person. Pero pag sabi natin person ay ibig sabihin ay image. Amen. Pero sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, Jesus Christ is the image of the invisible God. Ang Diyos bilang Espiritu ay hindi nakikita. No man seen God at any time, because no man can see God and live. Pero mga kapatid, makita natin ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Jesus was God in human flesh. Amen. Nung si dumating, pinapahayag niya kung ano ang kalikasan ng Diyos. It reflects God's character, essence, and nature. Praise God. Pero sabi nga ang Panginoon Jesus is to express the image of this person. Kaya minsan ang mga Hudyo nagtatanong nasaan ang Ama? Maalis kayo lumapit sa mga apostoles. Si Philip lumapit sa ating pay, sinasabi, Panginoon, lagi mo sinasabing may Ama. Ipakita mo sa amin ang Ama at maging sapat na. She was the Father and it suffices us. Sabi ni Panginoon Jesus, Pilipi ang tagalan natin magkasama. Hindi mo pa ako nakilala? Hindi mo pa ba ako nakilala? Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Sapagat ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Praise God. Sumampalataya ka na lang. Sumampalataya ka na lang. For the work's sake. Praise God. Hallelujah. Sapagat ako at Ama ay isa. John chapter 10 verse 30. Para bang sabihin na, may isa sa sabihin, Pastor Abs, pakilala mo nga ako sa gwapong pastor ng UBC Umus. Ang sasabihin ko tagal na natin magkasama. Pag nakakita sa akin ay nakakita kung sino pastor ng Imus. Sabihin niya, ikaw ba? Akala ko gwapo. Tanda na pala. Pero isang Diyos at isang tagapaglalang, mga kapatid. John chapter 1 verse 3 refers to Jesus Christ. All things were made by Him, and without Him there was nothing made that was made. Siya ang lumikalat ng mga bagay at walang anumang bagay na lalang kung wala siya. Praise God. Colossians chapter 1 verse 16 and 17. Colossians chapter 1 verse 16. Sa pamagitan niya, lahat ng mga bagay ay nagawa ang nalalang. Ito man ang mga bagay sa langit o sa mga bagay na sa lupa, nakikita o mga di nakikita, ito man ay luklukan o kaya pamunuan, principalities o kapangyarihan, all things were created by Him and for Him. Praise God. For He is before all things, and by Him all things consist. Diba mayroon lamang tayo sa tagapaglikha na ang Diyos Ama.
At ang Panginoon Jesus din ang lumikha sa lahat ng bagay, sapagkat ang Panginoon Jesus at siya rin yung Diyos, mga kapatid, sapagkat wala nang iba. Praise God, hallelujah! Ang Panginoon Jesus ay mayroong dalawang kalikasan, sapagkat siya nag-anyong tao, dual nature, human and divine, humanity and divinity. Pero hindi tayo naniwala nung siya pumunta rito sa lupa upang tayo tubusin. Ang langit ay naging empty. Siya pa rin, mga kapatid, ang omnipresent spirit na nasa lahat ng gago. Praise God, hallelujah. Praise God. God can manifest Himself in many ways at the same time, in many places. Bilang tao, siya pinanganak doon sa Bethlehem. Siya nagsimula doon sa Bethlehem. Pero bilang Diyos, mga kapatid, sabi ni Prophet Micah, na yaong ipanganak doon sa Bethlehem, na isang mga taga-pamuno, siya ay is going forth, have been from of old, from everlasting. Amen. Sa mga kapatid ay nagmula ka sa walang pasimula. Praise God. Amen. God is the only one that is eternal in the past. Amen. Bilang isang tao, siya he grew physically, mentally, socially, and spiritually. Pero, mga kapatid, bilang Diyos, ang sabi ng Hebrews chapter 13, verse 8, He's the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Bilang tao, siya nagutom, pero bilang Diyos, mga kapatid, siya ang tinapay ng buhay. Bilang tao, siya nauhaw. Pero bilang Diyos, siya nagsabi ang sino man sa inyo, ang nauhaw, lumapit kayo sa akin, ibibigay ko ng tubig ng buhay. Any man thirst, let him come unto me and drink. Sabi niya sa Samaritan woman, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But the water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Amen. Tubig na ibibigay ko sa kanya ay mag-isang bukal na mag-umapaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso tungo sa buhay na wala hanggan. Bilang tao siya ay napagod, pero bilang Diyos, mga kapatid, siya nagsabi, ang sino man sa inyo ang nagpapagaw at nabibigitang ba, lumapit kayo sa akin, bigyan ko kayo ng kapahingahan. Bilang tao, siya nanalangin sapagkat he was praying sa kanyang pagka-Diyos, ang kanyang deity, mga kapatid. Pero bilang tao, pero bilang isang Diyos, siya nagsabi na anuman ang hilingin niyo sa ating pangalan ay pagkakaloob ko. Praise God, hallelujah. Maybe as a man, he can only be in one place at a time. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon Jesus, 2 o 3, nakatipon sa ating pangalan. Ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. That speaks of being a spirit. Kaya nga, babalik ang Panginoon, mga kapatid, na ang sabi, nantay natin ang mapalo ng pag-asa muling pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Bilang isang tao sa ilipin, ang sabi ng Hakas na tao bilang Diyos, siya ang hari ng mga hari. At ito ang totoong Diyos at tunay na buhay na wala hanggan. Bilang isang tao, siya ay namatay. Pero bilang Diyos, mga kapatid, siya ang buhay at muling pagkabuhay. At sa Kanya ay ang buhay na wala hanggan. Kanyang was immortality. Praise God. Technically, parang unappropriate kami sasabihin natin na ang Diyos ay napako sa krus. Kasi hindi natin pwedeng ipako sa krus ang Diyos. Parang inappropriate sasabihin natin na ang Diyos ay namatay. Ang Diyos ay hindi namamatay. Pero sabihin natin ang Panginoon Jesus inapako sa Diyos sa krus at siya namatay para sa ating mga kasalanan. It speaks of His humanity. Amen. Praise God. Pero kaya nga, noong sabi ng Bible, kasulatan, God purchased His church with His own blood. Amen. Mayroon bang dugo? Ang Diyos sa Spirit. Wala, mga kapatid, pero
ang katawan ng ating Panginoon Jesus ay ang katawan kung saan ang Diyos ay nananahan. And can also be considered na yung dugo na yun ay dugo ng Diyos kung siya nahayag sa laman. Praise God. Bilang tao siya nagsimula sa Bethlehem. Pero bilang Diyos, sinabi niya sa mga Hudyo, before Abraham was, I am. Sabi niya, wala ka pa nga 50 taon. Ano masabing nakita mo na ang karawan ni Abraham? Sabi niya, before Abraham was, I am. Which means the ever-living present. Praise God, hallelujah. We only worship one God, mga kapatid. Praise God. Okay, sinasabi natin, Ama. Tinatawagan natin ang Diyos, Panginoon Jesus. Sabi natin, Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. We are referring to one God. Praise God, hallelujah. At alam natin na ang isang Diyos lang ang ating sinasamba. At isang kanyang pangalan makapagligtas, ang pangalan ng Panginoon Kristo. Sapagat wala ng kaligtasan sa kanyang paman, wala rin itong pangalan na ibinigay sa sino ng langit sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Praise God, hallelujah. Ang Diyos na yan, mga kapatid, ay karapat-dapat tumanggap ng ating pagpupuri, ng ating pagsamba at pagmamahal. Kahit anong siya ay baby pa lang, mga kapatid, pinanganak doon sa sabsaban sa Bethlehem. May mga pantas na mga tao mula sa silangan. Sabi nila, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen a star from the east, and we are come to worship him. Praise God. At kung sila ay dumating doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Jesus, they were come into the house, nakita ang young child with Mary, his mother. They fell down and worship. Sila ay nagpatira pa at sumamba, mga kapatid, at binuksan ang kanilang mga treasures at naghandog sa Panginoon ng mga kaloob na gold, frankincense, and myrrh. Praise God. The man was born blind in John chapter 9, verse 38. Nagsabi na, Lord, I believe, and he worshiped Jesus. Praise God. Hallelujah. Na ito yung bulag, mga kapatid, na hindi ka alam. Sabi, hindi ko alam kung ang nagpagaling sa akin ay mataong matuwid, taong makasalanan. Ang alam ko lang, minsan ako ay bulag at dapat ngayon ay nakakita. Praise God. Na ang nagpagaling sa akin ay spat on the clay at nilagay sa aking mga mata. At sinabing maghugas ka doon sa pool ng salong. At noong ako ay bumalik, ako ay nakakita na. Praise God. So he came back to Jesus and worship. Ang mga disciples, they worship the Lord Jesus Christ. Nung sila ay naglalakbay, nagkaroon ng malakas na bagyo, nakita nila ang Panginoon Jesus lumalakad sa babaw ng dagat. Malakas ang hangin at malakas ang alon, mga kapatid. At ang sabi ni Pedro, Panginoon, pupunta ako sa pinaroroonan mo. Sabi niya, halika. So Peter went down to the water, mga kapatid, at bigla siyang lumubog. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Then, inunat ng Panginoon ng kanyang kamay at iniligtas si Pedro. At sabi niya, ba, kasulatan na noong sila sumumpa sa bangka, ay nagkaroon ng kapayapaan. Meaning, lumakad din si Pedro kasama ang Panginoon Jesus sa ibabaw ng dagat na sa panahon ng malakas na bagyo. Praise God. Pero sabi niya, kasulatan, they that were in the ship worship Him. They that were in the ship came and worshiped Him. The women that came to the sepulchre when Jesus was buried, amen, ang sabi dito na the women worship following His resurrection. The disciples worship Him after His ascension. Amen. Praise God. Ating kinilala, mga kapatid, ay isa lamang Diyos. Ay isang Diyos. Praise God. Sapagat siya ang Diyos ang sasabing He will not give His glory to another. He will not even give His glory to graven images.
Praise God. We worship one God, but He is the most powerful God. And there's no one like Him. Praise God. And we is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. Praise God. Ang Diyos na ating pinaglingkuran ay makapangyarihang Diyos. Kaya niya gawin sa atin ay higit pa kay sa ating inaasam, higit pa kay sa ating inahangan, higit pa kay sa ating mga panalangin. And whatever we would like to receive from God, tayo nagpapasalamat na He offered Himself on the cross and the veil was rent in twain para tayo ay magkaroon ng katapangan dumako sa pinakaluglugan ng biyaya ng Panginoon, that we can have we can come boldly unto the throne of grace, that we will obtain grace and mercy in time of our needs. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay sa ring Diyos ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, mula pa kay Abraham, kay Isaac, at kay sa kay Jacob, mga kapatid, hanggang sa bayan ng Israel. Siya rin Diyos na pinaglilingkuran ng mga apostoles. Because there's only one God. Amen. That God deserved na kabuhan ng ating pag-ibig, buong puso, buong kaluluwa, at ng buong kalakasan. So we clap our hands to the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi ko na tayong lahat po ay tumayo.